Ngayon, hihimayin natin ang isang napaka-misteryoso pero sobrang halagang artifact mula pa noong Revolusyong Pilipino. I-decode natin ang mga lihim ng tinatawag nilang librito. Kaya, handa na ba kayong sumisid sa isang kakaibang bahagi ng ating kasaysayan? Let's go! Imagine niya to. Nasa gitna ng matinding bakbakan ang mga katipunero. Umuulan ng bala, sobrang ingay at amoy pulbura ang paligid. Siyempre, alam nating may mga dala silang baril at itak, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na mayroon pa silang isang lihim at matinding sandata? Isang sandatang hindi naman nakakasugat, pero pinaniwalaan nilang pipigil mismo sa kamatayan. At ang nakakagulat, nakatago lang ito ng tahimik sa loob ng mga bulsa nila. Ano kaya tong lihim na bagay na to? Okay, simulan na natin. Unang bahagi, ang misteryo sa bulsa. Kaya ano ba talaga tong tinatawag na librito? Basically, isa lang itong napakaliit na notebook. Literal na kasing laki lang ng palad nyo para madaling ibulsa o itago. Pero teka, hindi ito basta-basta diary ha. Para sa mga katipunero, ito ang kanilang mismong espiritual na kalasag. Base sa mga sources natin, naniwala ang mga bayani natin na dahil sa mga nakasulat ritong orasyon at sagradong simbolo, kaya silang gawing invulnerable nito. Ibig sabihin, kapag dala nila to, hindi sila tatablan ng bala ng mga Kastila. Isipin nyo yun, isang maliit na piraso ng papel pero tinitingnan nilang panlaban sa bakal at pulbura. Nakakabilib, di ba? Ngayon, kung bubuklatin natin ang mga pahina ng mismong librito, makikita natin yung mga konseptong tinawag nilang lihim na karunungan. Ano-ano to? Nandyan ang Santissima Trinidad, mga tinatawag nilang infinitos, at napakaraming cryptic na dasal sa Latin. Para sa isang ordinaryong Pilipino noon, syempre hindi nila maintindihan ang Latin. Pero imbes na baliwalain, yung mismong pagiging misteryoso ng mga salitang ito ang nagbigay ng kapangyarihan sa librito. Dahil hindi nila maintindihan, mas naging sagrado at eksklusibo ang tingin nila rito. Ang pinaka-interesanting part naman dito, pangalawang bahagi, ang ipinagbabawal na pinagmulan. Dito natin makikita yung matinding salpukan ng paniniwala. Kasi ganito yan, ayon sa mga source natin. Para sa mga prailing Kastila, ang librito ay purong erehe at gawa ng masama. Bakit? Kasi pinaghalo raw nito ang mga turo ng simbahang Katoliko at ang animismo o yung mga katutubong paniniwala natin. Para sa mga praile, isa tong sobrang mapanganib na kombinasyon na dapat puksain. Pero sa kabilang banda naman, para sa mga revolusyonaryo tulad ni Macario Sakay at sa mga tauhan ni General Luna, ibang-ibang tingin nila rito. Para sa kanila, ito ang nag-iisang pinagkukunan ng espiritual na moral. Ito yung mismong nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na sumugod kahit dehado dahil alam nilang may bit-bit silang banal na proteksyon. Pangatlong bahagi at isa sa mga paborito ko, mga sekretong simbolo. At mahusay na ibinapakita nito ang isa sa mga pinakasikat na simbolo sa loob ng librito, yung mata sa tatsulok. Siguro pag nakita nyo to ngayon, Illuminati agad ang maiisip nyo, tama? Aminin nyo, pumasok yan sa isip nyo. Pero nilinaw ng maigi sa mga source natin na walang kinalaman yan diyon. Para sa mga katipunero, itong matang ito ay ang Infinito Dios na laging nakamasid. At kung papansin ninyo, hindi basta-basta ang pagkakaguhit dyan. Bawat linya, bawat kurba, may kanya-kanyang meaning yan na nagdadagdag ng panibagong layer ng espiritual na proteksyon. Ganyan kadetalyado ang paniniwala nila. Ngayon, paano ba talaga to gumagana? Kasi hindi naman pwedeng may dala ka lang na notebook tapos okay na. May mga mahigpit na rules silang sinusunod. Unang-una, kailangan mo itong dalhin mismo sa labanan. Pangalawa, hindi pwedeng mali ang bigkas mo. Kailangan eksaktong orasyon sa mismong tamang oras na parang password ba. At pangatlo, ito talaga yung medyo kakaiba para sa akin. Kailangan daw itong pakainin. Anong ibig sabihin nun? Naniwala sila na parang may sariling buhay ang librito, kaya kailangan mo itong dasalan ng taimtim tuwing Biyernes Santo. Pag hindi mo to napakain ng dasal, boom, mawawala ang bisa nito at pwede ka ng tabla ng bala. So, ang pinaka-crucial na point dito, ika-4 na bahagi, pamana ng pananampalataya. Kapag pumunta tayo sa museo at nakakita ng isang kupas at napunit-punit na libreto, ano nga ba ang kwentong sinasabi nito sa atin? Basahin natin yung quote na to mula sa source material natin. Sabi rito, ang libreto ay patunay na ang pakikipaglaban sa para sa kalayaan ay hindi lang pisikal, kundi espiritual din. At totoo naman, di ba?
Ang revolusyon, hindi lang yan madugong bakbakan ng laman at bakal. Pinapakita ng libreto na sa gitna ng sobrang takot at kawalang katiyakan sa gwera, kumapit sa mas mataas na kapangyarihan ang mga ninuno natin. Naghanap sila ng pag-asa. Ang maliit na notebook na ito ay sumisimbolo sa di matitinag na paniniwala ng mga Pilipino na sa huli, palaging may kakamping banal na lakas ang mga lumalaban para sa kalayaan. Dito na natin tatapusin ang ating paghimay ng impormasyon at gusto kong iiwan sa inyo ang tanong na ito. Base sa lahat na napag-usapan natin ngayon, ano ang take nyo rito? Ang kapangyarihan ba ng librito ay nanggaling lang sa desperadong pananampalataya ng mga taong gustong mabuhay kaya sila naging matapang? O baka naman na mayroon talaga itong taglay na tunay na misteryo na hanggang ngayon ay hindi maipaliwanag ng siyensya at kasaysayan. Isang napakagandang palisipan na nagpapakita kung gaano kayaman ang nakaraan natin, di ba? Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin ngayon hanggang sa susunod na masusing pagsusuri. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.